Okay, good day sa inyong lahat mga Kabags TV. At ngayong araw po, nandito tayo banda sa may Espanya at Espanya Boulevard. At pupunta po tayo mga Kabags TV sa Caloocan. Ayan. At syempre, samahan niyo po ulit ako sa aking biyahe. Gaya lang ng ating madalas na ginagawa, magkukwentuhan lang po tayo mga Kabags TV. Pero kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay subscribe po muna kayo and click the notification bell for more upcoming videos. At ngayon naman mga Kabags TV, ang pag-uusapan natin ay yung aking na-experience sa aking pagmamotor, kung saan nagtulak sa aking limitasyon para sa akin na hindi ko expect na magagawa ko. Siyempre, at magtulak din sa iniisip ko na baka hindi ko kaya. Pati sa katawan ko na akala ko hindi ko kakayanin sa biyahe na yun mga Kabags TV, no? So ang biyahe na yun mga Kabags TV ay nung pumunta tayo ng Baguio, diba? Mula Manila, nagbiyahe tayo papunta ng Baguio gamit itong ating motor na ito na Honda Beat. At ang oras na nag-start ng biyahe ay alas 7 ng gabi, hanggang inabot ng, alam ko, alas 3 ng madaling araw. Ayan. So yun yung biyahe na talagang hindi ko talaga expect na talagang kakayanin ng ating katawan, diba? So siyempre yung isip naman natin kapag ganyan at gustong magbiyahe, good set. Pero yung tanong kaya din ba ng katawan, di ba? Well, nung biyahe naman na yun, kinain ng ating katawan mga Kabags TV. So ganito yung nangyari nun, no? Well, alas 7 ng gabi na nun, nag-umpisa ng biyahe. At syempre, dahil nga sa itong ating motor ay 115 or 110cc lang naman, at ang takbo ko lang naman ay inaabot ng 60 to 80 km per hour. Ayan, at service road yung ating dadaanan, ay talagang ang tagal ng biyahe. Tapos gabi pa, diba? Yun gabi. Kasi syempre nandyan yung aantokin ka na sa biyahe, diba? Nakakatakot na baka makaidlip, hindi natin mapansin. Kahit konting iglip lang yan ay delikado. Kahit ilang seconds ka lang maidlip, delikado mga Kabags TV, no? So dun ko na experience yun mga Kabags TV, no? Dahil ang pahinga lang naman halos dun mga 5 minutes. Ayan, so todo yung yung biyahe na ginawa natin doon, no? At biyahe tayo halos ng 30 minutes dire-diretso, tapos papahinga ng 5 minutes, then bakbak na naman ng 30 minutes, mga ganon, 30 minutes to 40 minutes, tas pahinga. Ayan. So madalas mga ganon, 20 to 40 minutes ang ating biyahe bago tayo magpahinga ng mga 5 minutes. Ayan, so mga 5 minutes. Tapos noon pa papagas lang, tapos after pagas diretso na. So papahinga tayo mga Kabags TV sa mga 7-Eleven. So laking tulong yan mga Kabags TV, no? Nung 7-Eleven, alam naman natin ng mga kapwa rider yan, no? Na napaka ganda at laking tulong ng mga 7-Eleven na yan. Kasi 24 hours yan bukas at sa ating mga riders, kahit hindi naman mga motor, kahit mga kotse, laking tulong yan. Lalo na pagka mga kape-kape, pagmulat ng diwa, pagtanggal ng kahit pa paano ng antok, ayan, mahimasmasan, napakalaking tulong. At noong time na yun, hindi naman ako idlip nun sa sa 7-Eleven, no? Pero nung paggabi nung inaabot na tayo ng mga pantang alas 11, alas 12, ayan, lalo na pagpatak ng alauna, grabe, halos inaantok na talaga ako, pero kailangang magpatuloy sa biyahe, no? So nandun na talaga yung experience na yung katawan natin siyempre unti-unti nang parang sumusuko pero pinipilit pa rin natin, di ba? Ang biyahe kasi ng ganong kalayo talagang hindi biro tapos kung ganun pang mga oras talagang alanganin mga Kabags TV.
Kaya doon sa mga nagra-rides, talagang kailangan doon ano, mag-set kayo ng magandang time, tapos ng panahon, yan. At saka dapat yung ano, yung duration din nung biyahe, dapat ma-tansya mga Kabags TV. Kasi kung talagang pipilitin yung mahiging biyahe ng ganun kabilis, well, hindi na nga mabilis yun eh, ng ganong biyahe, alanganin talaga, so delikado rin. Kaya dapat talaga pinag-iisipan. Well, nung sa biyahe naman natin yon, sa hindi magandang pangyayari na ating mga nakasalamuha, hindi naman sa atin, sa mga nakasabayan, meron doon na aksidente. At talagang hindi talaga may iwasan yun mga Kabags TV. At buti na lang safe tayo na nakarating, di ba? Ganun lang. So ayun, at dahil sa ating tapang sa pagbabiyahe, nakarating naman tayo dun sa ating pupuntahan sa may Baguio, no, ng alas 3. Ayun, at yun na nga, pagkarating sa Baguio, tulog agad dahil ganun katindi. So hindi ko talaga expect na ganun na yung experience ko, kasi first time ko magbiyahe talaga ng ganung kalayo. Well, may angkas ako nun mga Kabags TV nung time na yun, at ito yung gamit nating motorcycle na ito. Talagang nabigla rin tayo kasi syempre nandun rin yung enjoyment na gusto ko mag-rides, makarating ng Baguio, pero nakakabigla na ganun, no? Kaya dapat ano, nakakondisyon yung katawan, yung isip, syempre yung bulsa, kailangan yung ng pera sa bawat biyahe. Kaya sa mga gusto mag-rides dyan, yung mga malalayo, yan, ini-encourage ko kayo na mag-rides ano na sa mga lugar na hindi na pa napupuntahan, dahil once kasi na may marating kayong isang lugar na napakalayong hindi nyo talaga expect na kakayanin nyo, kapag nagawa nyo yun, matutuwa kayo, magiging proud kayo sa sarili ninyo, at palayo kayo na ng palayo sa mga napupuntahan ninyo, di ba? Kasi para sa akin, nung narating ko yung Baguio ng ganong oras, di ba, ng ganong klase ng rides, para sa akin mas kaya kong bumiyahe ng mas malayo pa doon, di ba? Pero siguro naman hindi sa ganong pagkakataon na grabe yung time na oras na nag-start, di ba? Tapos motor pa, ano, ako naman mag-rides ng gabi, pero kung ganun kalayo, para sa akin siguro mas maganda kung may mga kasama. Hindi ka lang mag-isang nakamotor, siguro maganda kung group ride, kasi ang magbiyahe ng ganun kalayo hindi biro, di ba? At kung mag-solo rides ka lang, siguro para sa akin mas advice ko mag-rides ng may liwanag, di ba? Para just in case napanood naman, wag naman sana mangyari, mayroon makakakita agad, kasi pagka ganun kagabi o kadilim, napakadelikado, kasi di natin makita rin yung daan at yung ilaw na natatanaw ng ating mga headlight ay hindi naman din ganun kaliwanag, no? Mayroon ng certain range na para makita natin yung ating dadaanan. Kaya kung may biglang di natin mapansin, mayroon pala nakahaba land grad yan na puno ng kung ano man, kung ano man bagay, napakadelikado. Unlike ng pag may liwanag, malayo pa lang nakikita na natin, so nagiging aware tayo. Ayun lang yung mga advice ko. At saka huwag kayong matatakot, no? Well, nandiyan naman yung takot, pero huwag kayong panghihinaan ng loob na makarating sa mga lugar na gusto nyo puntahan gamit lang ang motor, diba? So sa experience ko naman, goods na goods yun. Ano lang, charge to experience. Pero nakakabang gawin ulit ng ganong oras dahil mag-isa lang tayo. Kaya though meron tayong angkas, pero mas maganda yung hindi lang isang motor, meron kang kasamang motor, siguro maganda kung dalawa kayo. Okay na rin yun, dalawa kayo, para at least kahit pa paano
parang may tutulong just in case, di ba? Halimbawa, di natin masabi yung pinaka basic na nangyayari, napaplatan ng gulong, di ba? Yan yung kasi mga kadalasan nangyayari na hindi maiiwasan talaga. Halimbawa, napalatan ka ng gulong, tapos wala kang ang tools, eh kung may kasama ka, at least meron kang katulong na gagawa nun, or kung hindi man, pwedeng may hanap ka ng tulong kasi meron naman siyang motor na makakapunta sa kung saan may malapit na lugar na pwede makahingi ng tulong, di ba? So yun yung purpose nun. Kaya mas maganda para sa akin pag mga ganong rides na malalayo at gabi, maganda yung may kasama, yung isa o dalawang motor yung kasama ng mga Kabags TV. Pagka mag-isa lang kayo, medyo halanganin para sa akin, kasi siyempre safety first. Pero kung kailangan na talaga mga Kabags TV, mag-ingat lang, diba? Kailangan magbiyahe ng ganong kalayo ng mag-isa, mag-ingat lang, lalo na kung motor yung gamit, mapa big bike man yan o mapa small cc, mag-ingat lang palagi, no? Kasi iba kasi rin yung magbabiyahe ka lang ng ilang kilometer lang kaysa dun sa mula Manila punta ng Baguio ng ganun kalayo, tapos mag-isa ka lang, tas gabi. Alanganin kasi yun, delikado kasi yan diba? Okay sana kung umaga, kasi marami mga tao gising yan just in case na maplatang ka ng gulong dyan, marami tutulong sa'yo Hindi ko na sinasabi ng mga aksidente, no? Yun yung worst na possible na mangyari, pero dun tayo sa mga mababa lang, no? Huwag naman yung grabe aksidente na talaga. Huwag naman, diba? Kasi motorcycle rider naman tayo. At yun na nga, yun yung na-experience ko mga Kabags TV ng ganong kalayo. At hindi ko rin makalimutan pero dahil sa biyahe na yun, ang dami ko natutunan, diba? At saka mas naramdaman kong mas naging kumpiyansa ako na kaya kong gawin. Kahit mag-isa ako, kaya kong gawin, diba? Kapag mga ganong biyahe, kaya kasi na-experience ko na. Kanta kasi yun, pagka na-experience mo isang bago diba? Mas makapag-share ka kasi napagdaan mo so kahit pa paano yung mga bagay na na-encounter mo, pwede mo i-share ng talagang nanggaling sa'yo. So yun, napaka-importante din talaga na kompleto sa gamit kapag magbabiyahe ng mga ganun kalalayo. Ako, hindi na ulit ako nakakapagbiyahe ng ganun kalayo mga Kabags TV, no? Hindi na. Pero hindi natin masabi, baka naman pabigyan tayo ng time para dyan na makapag-rides ng malayo-layo. Dito lang talaga tayo mga Kabags TV sa area ng Manila. Tapos ayun, hindi ko naman talaga pinipicture yung mga dinadaanan ko kasi Manila man to. So nangyayari, kwentuhan lang. So yun lang din naman yung nagiging content natin dito sa ating YouTube channel. Lumay, pagkwentuhan lang, mag-share na ako ng experience ko. Yung magdadaldal lang ako dito mga Kabags TV. Ayun, wala yata tayo sa mapa. So yun mga Kabags TV, no, napaka-importante rin ang Waze. Kaya dapat mga Kabags TV, pag magre-rides kayo ng malalayo, full charge yung mga cellphone nyo, at saka may extra kayong power bank kahit na meron kayong charging port, mas maganda meron pa rin kayong power bank So yan yung ma-share ko sa inyo mga Kabags TV, na dapat meron kayo kapag nagra-rides, no? Ayun, so hindi ko na lang kung saan ako lumusot kasi hindi siya nagre-reroute. Pwede naman siguro dun sa dulo. Okay, so mga Kabags TV, hanggang dito na lang muna itong ating kwentuhan. At medyo malapit-lapit na rin muna ako to sa pupuntahan natin. So sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and click the notification bell for more upcoming videos. At hanggang sa muli mga Kabags TV, salamat po.